pasalamatan siya. Kung mayroon mang suliranin, dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal at gumagabay sa atin. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Okay, magandang umaga po sa ating lahat dyan. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. Magandang umaga po sa ating lahat dyan, mga kapatid sa Panginoon, na pinagpala ngayong araw na ito. Hallelujah, glory to God, glory to Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Ito na naman pinagpalang araw ng Biyernes na ngayong umaga ay ating pong inaasahan. Hallelujah. Magpasalamat po tayo at i-welcome natin ang banal na Espiritu Santo ngayong araw na ito ng Biyernes na punong-puno po ng pag-asa at pasasalamat. Purihin ang Diyos. Hallelujah. Tayo ay kanyang mahal dahil siya ay tapat at banal. Glory to Jesus. Hallelujah. Pagtawag niya ang pakinggan. Oh, purihin ang Panginoong Diyos. Hallelujah. Glory to God. Glory to God. Glory to God. Magpakailanman, tinig sa itaas ang tanging. Napakabuti ng Panginoong Diyos. Palakpakan natin at i-welcome ang Holy Spirit at sabihin po natin, I am blessed. I am blessed. Hallelujah. Tinig sa itaas, pagtawag niya. Isa na namang matinding pag-aaral ng salita pa ng Panginoon ngayong araw na ito. Hallelujah. Glory to God. Napakabuti ng Diyos. Sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Pinagpala ang araw na ito, mga kapatid, sa Panginoon. Hallelujah. Dahil siya'y tunay. Sabihin nga po natin, I am blessed, I am blessed. Pinagpala ang araw na ito. Good morning, Holy Spirit. Let us welcome the Holy Spirit. Hallelujah. Hallelujah. Okay, magandang umaga po sa ating mula dyan sa mga kapatid sa Panginoon. Good morning kay Pastora Grace Librel, Pastora Ginalyn Agustin. Hallelujah kay Pastora Mirna Masiklat. Magandang umaga kay Sister Nelly sa Pigao. Kay Sister Jocelyn Baltasar. Magandang umaga at kay Pastora Mirna Masiklat ng Concepcion Tarlac. Magandang umaga po muli. Sa ating mga masugid na taga-subaybay, sa Diyos ang papuri, sa Diyos ang pasasalamat at karangalan. Sa Kanya lang po natin ibigay ang anumang tagumpay. Hallelujah, glory to God. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso. Pinagpala ang araw na ito, mga kapatid sa Panginoon. Tinig sa itaas ang tanging mong gawin. Hallelujah. Tinig na mula sa Diyos. Good morning kila Ate Shelly Erosena ng Barangay Tondod. Magandang umaga po sa inyo lahat. Kila Pastor Abraham Kaliga ng Santa Maria, Bulacan. Magandang umaga po, mga kapatid. Pinagpala na naman tayo ngayong umaga, araw ng Biyernes. Tayo po ay magsama-samang nagpapasalamat sa Panginoong Diyos. Hallelujah. Glory, glory kay Pastor June Acosta. Magandang umaga kay Sister Mariana Nathan. Magandang umaga. Magandang umaga po sa ating lahat dyan. Ayan. Kay Ate Arlene Cabiltes. Mapagpalang umaga kay Sister Jo Akay ng San Jose Occidental, Mindoro. Magandang umaga po sa ating lahat dyan. Karamdaman, walang katahimikan, walang kapayapaan. Makinig sa aral ng salita ng Diyos at magkaroon ng liwanag tungo sa maganda at buhay na pinagpala ng ating Panginoon. Mula sa programa Tinig sa Itaas, mapapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes sa ganap na ika-5 hanggang ika-6 ng umaga dito sa FB Live. Tinig sa Itaas. Ayan, pinagpala pong umaga. Good morning po kay Sister Ana Desi Caspillo, kay Sister Jess sa Victoria ng Barangay Parang Mangga, at saka kay Dr. Maria Sonson Chongson. Hallelujah. Magandang umaga po sa ating pong lahat dyan, mga kapatid. Hallelujah. 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 Glory to God. Kay Sister Darlene Cardona, magandang umaga. Kay Pastora Elizabeth Bautista at Zapatero, magandang umaga. At kay Brother Sam Soto, congratulations ulit, minsan pa.
Binabati kita at kay Sister Renalyn Nolasco ng Maribeles, Bataan. Good morning mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. Salubungin na kagad natin ang pasasalamat ng Diyos sa umagang itong kay ganda. Tayo ay ginising ng Panginoon. Tayo ay pinagpala na ng Panginoon. Sa pagising pa lang natin ngayong araw na ito, pinagpala na tayo mga kapatid. Hallelujah. Glory to God. Kay Brother J.P. Caspillo na nasa Las Piñas. Hallelujah. Kay Kapitan Ramos ng Barangay Burgos. Ayan, salamat po sa inyo pong mga pagtsatsaga at tunay nga po na hindi nawawala ng kabuluhan ang lahat ng ating ginagawa para sa Panginoon. Kay Sister Sandra Yamaguchi, good morning, good morning. Sanit ang buhay sa puso mo mapagkailanman. Tinig sa itaas ang tanging mong gawing gabay. Tinig na mula sa Ayan, sa ilang sandali na naman po tayo mananalangin. Ako, matindi na naman ang ating pag-aaralan at pag-uusapan ngayong umaga. Ang ating pong pagbubulay-bulay ang salita ng Panginoon Diyos. Hallelujah. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang makapangyarihan Diyos na siyang laging umaalalay, umaagapay at gumagabay sa ating mga buhay araw-araw, na siya pumapatnubay. At tayo ay kanyang iniingatan. Good morning, Ate Joy Eugenio ng Saudi Arabia. Ay, kumusta na kaya iba natin mga kapatid sa mga taga Saudi Arabia, no? Kay Pastor Bonnie ng Gimban, Nueva Ecija, magandang umaga. At kay Ate Lenny Soto ng Canada. Magandang araw po sa inyo pong lahat dyan. Okay, tayo po ay mananalangin na upang maparangalan na po natin ang Panginoon Diyos. Sama-sama po tayong magpasalamat. Sama-sama po tayong magpuri. Sama-sama tayong tumawag sa Panginoon. Hallelujah, ng Diyos na hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. He is the same yesterday, today, and forever. Ang Diyos nating sinasamba. Ang Diyos nating ika nga ay sabi ay pinagkakatiwalaan ng ating mga buhay. Okay, tayo po ay manalangin at magpasalamat sa Panginoon, dakilang Diyos na makapangyarihan. Sa oras na ito, kami po ay sama-samang nagpupuri, sama-samang nagpapasalamat at sama-samang itinataas ang iyong banal na pangalan. Muli kami magpapasalamat, Panginoon, at hindi kami magsasawang magpasalamat sapagkat araw-araw binibigyan mo kami ng kalakasan, araw-araw binibigyan mo kami, Panginoon, ng bagong pag-asa, araw-araw, Panginoon, ay malakas kami at walang anumang sakit karamdaman, o Diyos na makapangyarihan po sa lahat. Kami po ay nagtitiwala sa umagang ito. Linisin mo po kami at patawarin sa mga aming mga kasalanan, o Diyos, namin pong nagagawa laban sa iyo, mga bagay na hindi nakapagbigay ng kaluguran, inisip, sinalita, ginawa, Panginoon. Sa oras na ito, kami po ay humihingi ng kapatawaran, na tunay nga po, Ama, na kung wala ka po sa aming mga buhay, wala po kami magagawa. Pinagpatuloy po namin pinagkakatiwala ang aming mga buhay, ang aming kaisipan, ang aming mga gawain ngayong araw na ito, Panginoon. Hallelujah, in the mighty name of Jesus. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa iyong banal na dugo na napus doon sa krus ng Kalbaryo 2,000 years ago. At tunay nga po, Panginoon, na ikaw lamang po ang aming maasahan, ikaw lamang po, Panginoon, ang aming pag-asa. Hallelujah. Sa pinagkakatiwala namin, Panginoon, maging ang aming bansa, ang aming mga kababayan, Panginoon, sa mandao ng mundong ito, na nakakarinig ng mga gawain ito, Panginoon, ng pagsasaimpapawid ng programang Tinig sa Itaas, ay patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, at ipinagkakatiwala sa iyo ang lahat ng ito. Maraming pong salamat. Patnubayan mo po ang inyong lingkod. Hawakan niyo po ang aking dila, masabi lamang ang nararapat masabi at hindi masabi ang hindi nararapat, Panginoon. At ipinagkakatiwala ko ang lahat ng narito ngayon at mga tao makakapakinig at makakapanood ay makaranas din ng pagkilos ng iyong banal na kapangyarihan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo. Maraming pong salamat. To God be the highest glory. Ito po ang aming panalangin. Salamat, Ama, sa iyong dakilang pagpatnubay. Salamat, Panginoon, sa iyong pagsama. Salamat, Panginoon, sapagkat di ka nagbabago. Salamat ng marami, Panginoon, sa mga biyayang aming natatanggap po ng aming kalusugan. At syempre, nagpapasalamat kami, Panginoon, sapagkat kami ay tinawag mo, pinili mo, Panginoon. Hallelujah. At isang araw ay isasama mo kami sa mga parada ng mga matatagumpay ng mga Kristiyano. Salamat, O Diyos, ang taong nagtitiwala sa iyo ay hindi napapahiya. Salamat, Ama. Ito po ang aming papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen and amen. Dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal. Okay, pahabol na pagbati kay Brother Randy Sapigaw. Hallelujah, magandang umaga kay Pastor Olan Alombro ng Pantabangan, Nueva Ecija. Hallelujah, kay Ate Roxanne Nunez, magandang umaga. At maging kay Ate Telma Librel, kay Ate Jessica Rigdao, magandang umaga. Matindi na naman at nag-uumapoy. Hallelujah. Nag-uumapoy na naman pag-aaral ng salita ng Diyos. Glory to Jesus. Ibang klase ito, ibang klase ito. Hallelujah, ibang klase talaga ang Diyos, mga kapatid.
kanyang kabutihan. Glory to God. Glory to God. Ay, hallelujah. Na-excite na naman ako. Everyday nakaka-excite po ang salita ng Panginoon, mga kapatid. Everyday nakakatuwa ang Diyos sapagkat ang Diyos ay talagang ika nga po, mga kapatid, sa Panginoon ay tawag doon, pag maiisip mo yung kanyang mga pangako, pag maiisip mo yung mga pangako ng Panginoon na araw-araw po natin pinag-aaralan at pinag-uusapan, ibang klase. Ay, good morning, Brother Edwin Disagon ng General Trias, Cavite. Pinagpalang araw po sa atin pong lahat yan. Sige po, tayo po yung magpapasimula na pong mag-aral. Hallelujah. Glory to Jesus. Salamat po sa inyo pong mga ika nga po ay pagsama sa araw-araw po natin ginagawa. Ngayon po ay weekend din natin, Friday, pinagpalang Friday, mga kapatid sa Panginoon. Hallelujah. At isang masiglang umaga na naman ang ating pong pagsasama-samahan. I have some things to say, so take it on the way and listen to me, to be. You have to seize my sin. Ayan ha, pasiglahin natin ang umagang ito, no? Ika nga ay banat-banatin natin. Hallelujah. Ay, nako. Talaga naman, no? Kailangan pagsasalubungin natin ang araw na ito, no? Yung punong-puno tayo ng pag-asa. There is joy in our heart. There is hope in our heart sa bawat salitang pinag-uusapan po natin araw-araw sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo. Sapagkat ang Diyos natin pong pinagsasama-samahan ngayong umagang ito ay totoo. I love it. You guys are so great. Ayan, God is so great, Grabe naman, hallelujah. So, purihin po ang Panginoon, At bigyan po natin ng masaganang palakpak ang Panginoon Diyos. Hindi po matatawaran ang ginagawa ng Panginoon sa buhay po natin araw-araw, mga kapatid, hallelujah. At talaga naman pong nakaka-excite, Every word of God is power, At dito sa pag-uusapan po natin is about the power of prayer. Ayan, maraming tao nananalangin pero hindi naintindihan kung ano ang meron sa panalangin. Yung iba basta dumadasal na lang ng dumadasal, basta nananalangin na lamang ng nananalangin na hindi po naiintindihan. Mga kapatid, sa pagkakataon po ito sa ating pong pananalangin sa Panginoon, maunawaan po natin yung mga tama pong panalangin sapagkat hindi lahat ng panalangin ay nasasagot ng Panginoon Diyos. Pagka nagtatanong ako sa mga tao, kumusta, nagpray ka ba? Opo. Nagpray po ako. Paano naman? Bakit walang sagot? Minsan hinahanap natin yung mga kasagutan. Ito po ay mayroong mga malalalim na kadahilanan, mga kapatid sa Panginoon, sapagkat pag hindi po natin naunawaan, pag hindi natin naunawaan yung tama pong proseso ng tamang pananalangin sa ating Panginoon Diyos, ay mahihirapan po tayong makita po ng tama yung bawat panalangin. Kaya minsan, ang tagal-tagal ko nang nananalangin, bakit kaya wala pa rin kasagutan? Ang tagal-tagal ko nang tumatawag sa Panginoon, bakit kaya wala pa rin kasagutan? Dito sa pag-uusapan po natin, mga kapatid sa Panginoon, ay maunawaan po natin ang lahat ng bagay. Okay? So, bigyan na po natin ng pag-aaral ang salita ng Diyos, the power of prayer. Ang kapangyarihan ng pananalangin. Hallelujah! Dito po sa aklat ng Jeremiah, chapter 33, verse 3, babasahin ko po sa inyo sa wikang Tagalog. Tumawag ka sa akin at ako'y sasagot. Hallelujah! Doon pa lang sa pagbungad ng mga talata. Kapag naiintindihan mo kagad yung mga talata ng Panginoon, sabi doon, tumawag ka sa akin at ako'y sasagot sa iyo at magsasabi sa iyo, hallelujah, ng mga dakila at makapangyarihang mga bagay na hindi mo nalalaman. Pag binasa mo natin to sa English, sabi, call unto me and I will answer you, or I will answer thee and show thee great and mighty things which thou knowest not. Hallelujah! Marami palang pwedeng mangyari sa pamamagitan ng pananalangin. Marami palang po pwedeng ikangay makita ng maraming tao sa klase ng pananalangin kapag ito ay nasa tamang posisyon, tama ang motibo. Ang sabi ng Bible, I will show you great and mighty things. Maraming mangyayaring kamangha-mangha, mga imposibleng bagay, ay pwede palang mangyari sa atin kapag tayo ay tumatawag sa Panginoon sapagkat ang sabi niya, ako ay sasagot sa iyo. So tama yung 2 Corinthians chapter 1 verse 20, nalagi po natin binabanggit dito, mga kapatid sa Panginoon, na ang yes ay yes sa Panginoon. Ang pananalangin po natin na pag-uusapan po natin, dapat number 1 ay patungkol sa Diyos, address sa Diyos, mananalangin tayo ng walang puknat katulad po ng ginawa po ng mga disipulo ni Pedro nung siya po ay nabilanggo, mga kapatid. Siya ay nasa kulungan, mayroon pong nagaganap na prayer meeting. Ito po yung madalas kong sinasabi kung bakit
ang mga pastor sa lahat ng dako ng mundo ay laging nagaanyaya na tayo po ay dumalo sa mga prayer meeting, tayo po ay dumalo sa mga gawaing pagtitipon, lalo na sa mga pananalangin. Yung church nung panahon ni Pedro ay nagsama-sama sapagkat dito si Pedro po ay nakabilanggo. Ang sabi dito ng Acts chapter 12 verse 5, habang si Pedro ay nasa bilangguan, ang iglesia ay taimtim na nananalangin sa Diyos para sa Kanya. At alam natin na ang kwentong ito, na pag-aralan na po natin ito ng mga nakaraang araw, na dahil sa prayer na ginagawa o prayer gathering, o prayer group na ginagawa ng iglesia para kay Pedro, si Pedro po ay nakalaya sa pinakamahigpit na pagbabantay. Nabanggit na po natin noong nakaraan na si Pedro nakatanikala na, may bantay pa, tapos sa pasilyo may bantay, plus may malaking gate na nakaharang, may bantay. Pero lahat ng ito dahil sa kapangyarihan ng pananalangin, ng sama-samang pananalangin, si Pedro ay nakalaya ng walang kahirap-hirap. Kaya minsan naghahanap tayo ng sagot ng mga panalangin po natin. Paano ba natin makukuha yung mga panalangin, yung mga sagot sa ating panalangin, ng mga instant miracle prayer na dapat nangyayari po sa buhay po natin? Well, ito po ay isang pag-uusap na dapat po natin pag-aralan ngayong umaga. Sabi ng Panginoon, call unto me. The first thing that we do is pray unto God, address sa Diyos, sa pangalan ng Panginoong Diyos, sa pangalan ng ating Panginoong Kristo. Na kinakailangan makalapit tayo sa presensya. Una gagawin natin kapag tayo ay nananalangin, kinakailangan lumapit tayo sa presensya ng Panginoon Diyos. At yung ating puso ay lagi nating ibukas. Sabi nga dito, palalimin natin yung ating puso, nakapokus ang ating puso sa Panginoon. At wag na wag, sabi dito, wag na wag kang magbibigkas ng isang salita sa pananalangin hanggat hindi ka sigurado na ikaw ay nakakapasok sa presensya ng Panginoon Diyos. At siguraduhin mo na ang Diyos ang kinakausap natin sa mga pananalangin natin, mga kapatid. Sapagkat sa pananalangin po natin, yung iba kasi lumalapit dahil may pangangailangan lamang. Totoo namang tayo tumatawag sa Panginoon dahil bawat isa sa atin ay mayroong matinding pangangailangan. Subalit mga kapatid, sa pagkakataon pong ito, ang pinag-uusapan po natin, when we come into the presence of God, be sure, sabi dito, huwag ka muna daw magbibigay ng isang salita sa Panginoon nang hindi mo natitiyak na ang presensya ay nakakasama mo. Kaya nga sasabihin natin, di ba sa mga prayer, meron tayong tinatawag na adoration, yung acronym ng Acts, meron munang adoration na ginagawa, may confession, may thanksgiving, and then supplication, Hallelujah. At yun ay para sa Panginoon Diyos. Kailangan mo na pasalamatan natin, matuto tayong magpasalamat. Siguraduhin natin na nararamdaman natin ang presensya ng Panginoon every time that we pray, mga kapatid ko. Hallelujah! Huwag ka munang magsisimula. Yung iba kasi nagmamadali, hindi man lang maparangalan ng Diyos. Paano bababa ang presensya ng Diyos? Nagmamadali tayo, Lord, Lord, lalo yung mga may matitinding pangangailangan, gusto agad instant sagot. Hindi po ganun ang Diyos. Sabi ko nga po sa inyo, hindi natin pwedeng utusan ng Diyos. Ang Diyos po ang nag-uutos po sa atin para po tayo ay dumalangin, tumawag sa Panginoon nang may malalim na relasyon sa Panginoong Diyos. Kailangan palalimin natin yung puso natin, ibubukas natin, open heart. Huwag natin lalagyan ng kung ano-ano pang mga ideolohiya ang ating kaisipan at nadadamage yung ating mga puso. Basta pag lumapit tayo sa Diyos, lumapit tayo ng may pagtitiwala. Hindi po ba binabanggit po natin? It is impossible to please God without faith. Huwag tayong lalapit sa Panginoon. Huwag tayong tatawag sa Panginoon ng walang pananampalataya. Yung pinapapag-usapan na po natin. At kapag tayo ay nananalangin, mga kapatid ko sa Panginoon, ito po ang isa sa pinakamasarap sa lahat. Sasabihin ko po sa inyo na kapag tayo ay nananalangin, ang audience natin, mga kapatid, ay ang Diyos na buhay. Ang unang-unang nanonood sa atin every time we pray ay ang Diyos at ang mga libo-libong anghel sa kalangitan. Hallelujah! Napakabuti po ng Panginoon Diyos. Ganito po yung nangyayari po sa atin every time we pray. Isisipin po natin na ang Diyos ang ating audience at lumalapit tayo sa kanyang banal na presensya. Now, paano ba tayo makakalapit sa presensya ng Panginoon? How can be sure na ang presensya ng Diyos ay ating pong nararanasan, mga kapatid ko sa Panginoon? Talaga naman pong tunay, mga kapatid, bawat isa na tumatawag sa Panginoon at nakaabot doon sa presensya ng Diyos, ibang klase po ang nangyayari, mga kapatid.
Marami ang tumatawag sa Panginoon, o marami ha, the best man and woman na nabuhay po sa daigdig ay hindi po pwedeng lumapit sa Panginoon sa pamamagitan po ng sariling kalakasan o sa sariling kaparaanan. O, ito sa mga traditional ha. Marami ang lumalapit sa Panginoon, ag-aalay ng mga handog. Noong unang panahon, ganun mga handog, lahat na klase ng kayamanan sa kanilang buhay, dadalhin sa templo, iahandog, hanggang sa dumating ang panahon ng sabi ng Lord, sawang-sawa na ako sa inyong mga handog. Ang gusto ko ay totoong pagpupuri. Yun ang gusto ng Panginoon. Yung mga labi ninyo, yung mga puso ninyo, yun ang hinahanap ng Lord, ay yung totoo Hindi na kailangan yung marami pang handog, tapos ang layo-layo natin sa Panginoon. Tapos gusto nating, parang yung mga mahilig maghandog, parang nanunuhol. Hindi po natin pwedeng suhulan ang Diyos, mga kapatid, para lang sagutin po ang ating mga panalangin. Sabi nga, kapag ang puso natin ay tama, everything will be all right. If our heart is right, everything will be all right, mga kapatid. Yung iba gumagawa ng aparaanan para sagutin at pakinggan ng Diyos. Lalo sa panahon po natin ngayon, yung iba gumagawa ng mga mabubuting gawa, gumagawa ng magagandang bagay, yung sa paningin pa ng tao. Naalala ko tuloy yung panalangin ng mga Pharisees nung araw, yung mga Pariseo, na lalo yung nananalangin po doon sa templo, yung dalawang klase ng tao, isang publikano, isang Pariseo. Sabi ng Pariseo na proud pa, Panginoon, sabi niya, ako'y naghahandog sa iyo, nag-iikapu pa ako 2 beses sa loob na 1 linggo. Hindi katulad ng masamang tao ito sa tabi ko, parang ganun yung sinasabi niya. Tapos sabi naman yung publikano naman, dinadagukan niya ang kanyang dibdib, taos puso sa kanyang pagsisisi. Ulitin ko, taos puso sa kanyang pagsisisi. Ang sabi ng Panginoong Hesus, sa palagay ninyo, sino ang kinalulugdan ng Ama? Walang iba kundi yung publikano, sapagkat ang labanan o larangan ng pananalangin, mga kapatid, upang sagutin tayo ng Panginoon Diyos, number 1 requirements ay ang pagpapakumbaba natin sa harapan ng ating Diyos. Sabi dito sa Ephesians chapter 2, verse 13, babasahin ko po sa inyo. Subalit ngayon ay na kay Kristo Jesus na, kayo noong una ay malayo, ay inilapit sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Eto, nabanggit na naman yung banal na dugo. Natatawa po ako nung pinag-usapan po natin yung banal na dugo. Dami nagsialis. Okay, o sa pag-usapan po natin po ulit, dadaanan ko lamang po sa pamamagitan ng banal na dugo ni Kristo. Ibig sabihin, nandun yung paglilinis. Pag tayo lumalapit at tumingin ng kapatawaran sa Panginoong Jesucristo, nandun yung paglinis. Kung gusto nating masagot yung ating panalangin, alisin po natin lahat ng balakid. Alisin po natin ang lahat ng hadlang sa ating mga buhay sa pamamagitan ng banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Ito po lang yung susi para makakilos ang Diyos on the ground of the blood of Jesus. Hindi yung mga trabaho natin, hindi yung ginawa natin, hindi yung mga malalaking bagay. Ako, malaking donasyon ko sa simbahan, dapat sagutin ako ng Diyos. Well, hindi po tayo sasagutin ng Panginoon dyan. Ako, masipag ako. Well, hindi tayo sasagutin ng Panginoon Diyos dyan sa mga panalangin natin. Marami akong naitulong, marami akong pinapakain, marami akong donasyon, marami akong i-offering. Well, hindi ka sasagutin ng Panginoon Diyos dyan. Yan ay bahagi na lamang ng ating trabaho sa Panginoon. Ang sinasagot ng Panginoon Diyos yung may malinis na puso, nilinis ng banal na dugo ni Kristo. Hindi dahil sa ating kalakasan kaya tayo gumagawa sa Panginoon, kundi tayo nakagagawa dahil tayo ay tinubos ng ating Panginoon Jesucristo. Doon may power ang prayer natin. Doon kapag tumawag tayo at ang banal na dugo ng ating Panginoong Jesucristo ang siyang ginagamit po natin, mga kapatid ko sa Panginoon, sa paglilinis ng banal na dugo, there is power in the blood of Jesus. There is power in our prayer in the name of Jesus. Hallelujah. Uulitin ko ang unang pamaraan upang magkaroon ng power ang kapangyarihan ng ating pananalangin, para magkaroon ng kapangyarihan ng ating pananalangin, para maging epektibo ang ating pananalangin, mga kapatid ko sa Panginoon, ito po ang nasabi. Number 1, address natin sa Diyos. Pangalawa, kung tayo ay mananalangin, prayer with intensity o mayroong, sabi nga, pagka prayer with intensity, matindi po ito. Mayroong tinatawag na travailing and groaning po ang tawag po dito. Sa aklat ng unang Tesalonica, chapter 5, verse 17, sabi doon, pray without ceasing. Pray without ceasing. Hallelujah. Lumapit po tayo, manalangin tayo ng walang tigil. Naku, ito na naman tayo. Baka sabihin naman, Pastor, pati ba naman sa pagtatrabaho nananalangin? Yes! Pati po ba sa pagtulog nananalangin? Yes.
Pati po ba, kung sakali po bang namamasyal kami mananalangin, yes, laging yes ang isasagot ko po sa inyo sapagkat sinabi ng Bible, huwag tayong titigil sa pananalangin sa lahat ng oras at sa lahat ng pagkakataon. Hindi po ba sinabi ng aklat ng Pedro, magbantay kayo sapagkat ang diablo ay parang leong naninila, naghahanap ng mabibiktima. Kaya wag po tayong lilingat, ha? Wag tayong kukurap sa mga ating mga pananalangin. And every time that we do, ha? Bawat gagawin po natin, even we do, everything that you do, whether we eat, whether we drink, sabi nga, do it all for the glory of God. Lahat ng ginagawa natin ay para sa Panginoong Diyos, mga kapatid ko. At dapat nating maintindihan at maunawaan po, mga kapatid. Without God, we are nothing. Sa pananalangin, hindi po basta sinabi lang natin, Lord, na dumadalangin ako sa iyo ng ganitong bagay, kailangan ko ng magandang, magkaroon ako ng kaperahan para makabayad ako sa mga utang. Hindi po ganun kadali po yung kinakailangan pray with intensity. Talagang binabanat mo, talagang pray with means to stretch out, yung pray without ceasing is to stretch out, batain mo pa, palalimin mo pa, nanggigigil ka, Lord, in the name of Jesus, yung nagmumula sa sinapupunan po natin yung ating pong mga panalangin, mga kapatid, dito. Para tayong nakikipag-wrestling sa gawa ng diablo sapagkat hindi po biro ito. Ang panalangin po ang makasasagot sa lahat ng matitindi natin pangangailangan, sa lahat ng matitindi natin problema is the prayer with intensity. Yung groaning, fight, sabi nga dito, fight through your knees. Lumuhod tayo sa Panginoon, dito ang labanan at kapag tayo ay lumuluhod at nananalangin sa Panginoon, dito makasusumpong tayo ng tagumpay. Hallelujah! Ay, nako, hallelujah. Pumunta ka sa silid, lumuhod ka saan mang lugar, tumawag ka sa Panginoon, yung pong mga may matitindihong pangangailangan, hindi po yan nakukuha sa parelax-relax. Ito po yung madalas ko pong sinasabi, bakit sa tindi ng pangangailangan mo, ikaw ay relax na relax, mga kapatid? Magbibigay po ako ng halimbawa. Real talk na naman tayo, mga kapatid. Nakita nyo kapag tayo may utang sa Bombay, kahit saan tayo naroon, sinusundan tayo ng Bombay . Hahanapin talaga tayo para masingil lang tayo. Hindi tayo tatantanan ng mga pinagkakautangan natin. Maniwala po kayo dyan. Hindi tayo titigilan yan. Naku, maniwala kayo. Grabe, mga maniningil, kahit saan tayo naroon, tatawagan pa tayo niyan, hahanapin pa tayo niyan para makabayad lang. Ito yung mga maniningil. Pero pag subukan natin, gusto natin magkaroon ng sagot sa ating mga panalangin, hanapin natin ang Panginoon Diyos, mga kapatid ko. Hanapin natin ang Panginoon Diyos. Okay, sabi dito ng Jeremiah chapter 29 verse 13. Hanapin ninyo ako at matatagpuan. Hallelujah! At kapag hinanap ninyo ako ng inyong buong puso. Paano natatagpuan ng Diyos? Ng buong puso. Nako, binabanggit ang puso. Kaya marami kasi nananalangin, wala sa puso. Lahat ay nasa nguso. Kaya yung mga panalangin, walang sagot. Gusto natin ng sagot? Sabi doon, hanapin natin ang Panginoon Diyos habang siya ay naririyan pa, habang siya ay matatagpuan pa, hanapin natin ang Panginoon Diyos. Sabi niya, hanapin natin siya ng buong puso kung gusto nating makasumpong ng kasagutan mula sa ating Diyos na buhay. Sasabihin naman na iba, Pastor, hindi po kami marunong manalangin. Huwag kayong mag-alala. Mamaya pag-usapan pa po natin yan, mga kapatid ko sa Panginoon. Hallelujah. Glory to God. Paano ba tayo mananalangin? Maraming hindi marunong manalangin. So wala namang problema. Basahin po natin ang aklat ng Roma chapter 8 verse 26 to 27. At gayon din naman, ng Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan ng may mga daing na hindi maipahayag. Nako, ito dito humatindi. Ito, medyo ingat-ingat po tayo, mga kapatid. Lalo na yung mga binabati natin. Kagaling naman yung manalangin. Wow, naku, ingat po tayo. Ayun, ito, doon tayo pumunta sa taong yun. Magaling manalangin. Talagang sinasagot ang panalangin. Yan po, mga kapatid, ay nagagawa ng lahat dahil po sa kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo. Ayan po sinasabi ng verse 26 ng aklat ng Roma chapter 8. Ang Espiritu ang tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi naman talaga tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo
ang namamagitan sa atin. Hallelujah! Sa mga ating daing, sa mga panalangin, hindi natin masabi, kahit ihikbi-hikbi ka pa lang dyan, kahit lulugo-lugo ka pa lang dyan, mga kapatid ko sa Panginoon, kapag tayo ay hindi natin masabi at tayo talagang malalim, malalim yung pananalangin. Alam niyo, isa sa mga pinakamatindi sa kasaysayan na nakita kong nanalangin, walang iba kundi ang ating Panginoon Jesucristo. Doon sa Garden of Gethsemane, at nabanggit nga po doon, na nung nanalangin ng Panginoon Diyos, nabuo yung mga gabutil na parang dugo. Sabi ng Bible, na lumabas sa kanya dahil sobrang yung lalim, Sabi nung pinagtanungan ako, paano nangyari yon? Sabi niya, sobrang stress. Sobrang stress sa dami ng kasalanan, sa bigat ng kasalanan ng mundo. Pero hindi tumigil ang Panginoong Jesucristo na manalangin. At yun yung gusto ng Diyos na panalangin, gusto nating tularan, hindi naman para magpalabas ng dugo sa ating katawan. Kundi ang sinasabi doon yung intensity, yung lalim, yung bigat ng pananalangin. Kapag mabibigat po ang ating pangangailangan, lumapit po tayo ng tamang paraan sa ating pagdalangin sa Diyos. Hindi yung parang ipinapapasan pa natin. Alam niyo po, napapansin ko po sa iba kahit mga Kristiyano na, ito yung matindi, Pastor, ipag-pray niyo po kami. Lahat po tayo ay pwedeng pakinggan ng Diyos, mga kapatid. Lahat po tayo pwedeng pakinggan. Hindi natin pwedeng iasa lang sa isang tao na, Pastor, ipag-pray mo kami. Mga kapatid, lahat ng tumanggap kay Kristo, makinig po kayo. Lahat ng tumanggap kay Kristo ay mayroong karapatan, mayroong kapangyarihan na gumawa ng ganitong katinding pananalangin. Basta po lumapit po tayo ng buong puso. Ang sabi ng Jeremiah 29:13, hanapin ninyo ko at ako'y inyong matatagpuan ng kung buong puso ninyo akong hahanapin. Ito napapansin ko, kaya sabi ko nakakapagtaka yung iba. Wala pong masamang humingi ng prayer request, mga kapatid. Wala pong masama. Wala pong masama. Pero iba pa rin yung tayo mismo na may katawan ay lumalapit sa Panginoon. Mamaya natin pag-uusapan na bakit hindi ba pwedeng lumapit. Baka sabihin nyo naman sa akin, Pastor, hindi ba pwedeng mag-prayer request? Mamaya po natin pag-uusapan ito. Mamaya po natin pag-uusapan. Pag-usapan po natin yung personal po natin mga relasyon sa pananalangin, relasyon natin sa Diyos sa pamamagitan ng ating mga pananalangin upang maunawaan po natin, mga kapatid, yung pong plano ng Diyos para mas maging epektibo po tayo, mga kapatid ko. Pray with intensity. Pray, talagang may gigil, talagang lumalapit, halos sumabog na yung mga sipon, mga luha natin tumutulo. Yun ang hinahanap ng Lord sa atin, hindi yung nanalangin. Kumusta, nag-pray ka na ba? Oo, nanalangin na ako, tapos na. Ay maging nga sa church, ito na lang, huwag na tayong lumayo. Sa loob ng iglesia, tingnan mo, during prayer time, ang daming nakamulat at nanonood, uulitin ko, nanonood ng nangyayaring kaganapan sa loob ng iglesia, mga kapatid. Mano bagang kapag pumasok sa church, imbis na manalangin yung iba pagdating sa loob ng simbahan, ito yung madalas kong napupuna, kwentuhan ng kwentuhan sa mga kwentong wala namang kaugnayan sa ating mga kaligtasan, mga kapatid. Dapat tayo pag pumapasok sa mga bahay panambahan, nandoon na talaga yung marubdob na nakarating ka sa loob ng simbahan, maupo ka muna at manalangin. Hindi yung pagdating mo sa loob ng simbahan, kwentuhan ng kwentuhan parang hindi nagkikita sa labasan. Ito yung masakit na problema, mga kapatid. Katotohanan po ito. Kahit saan ka makarating, ang daming iglesia, kapag ka pumisimba, hindi na po talaga. Hindi mo maintindihan kung ano yung gagawin Nakatayo, kukwentuhan, nagchichismisan. Nakala mo noon lang nagkita. Samantalang araw-araw nagkikita. Araw-araw kahit saan magtawagan pa kayo. Wag lang sa loob ng pananambahan. Hanggang pananambahan naguhuntahan, nagkukwentuhan, pinag-uusapan si ganito, si ganare. Mano bagang manalangin, magpasalamat sa Diyos, itaas ang pangalan ni Kristo at hindi yung ikot dito, ikot doon, usap dito, usap doon. Kaya ka sumimba para magpasalamat at manalangin sa Diyos na makapangyarihan. Kailangan may malalim, sapagkat ang Diyos, sabi ng verse 27, sapagkat ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ang nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Kaya pag tayo po ay magaling mag-pray, may nakita tayong mga taong, kagaling mag-pray. Well,
Mga kapatid, ingat po tayo. Sa Diyos po ang karangalan, sa Diyos po ang kapurihan, sa Diyos lamang natin matatagpuan po ang lahat ng magagandang bagay. Kapag nakakakita tayo ng ganitong klaseng mga tao, ibigay po natin yung credit sa Panginoon. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo, kaya magaling manalangin yung tao, ay hindi dahil sa siya'y magaling, sapagkat tayo ay hindi marunong manalangin. Subalit, ang banal na Espiritu ng Diyos na buhay, ang siyang namamagitan, ang siyang tumutulong, ang siyang gumagabay. Kapag binasa natin ang Bible, ang daming address ng banal na Espiritu Santo. Ang daming pangalan pwedeng itawag. Ha? Siya ay comforter, deliverer, healer. Ando na po lahat eh. Ha? Tandaan po natin, the God of Father, the Son, and the Holy Spirit are in one. Kaya naando na po, naka-address na po, healer, comforter, tandaan, guide, tawag doon, rock of salvation, shelter, tandaan po natin, binanggit po natin kanina, he that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of the Almighty. And I will say of the Lord, He is my shelter, He is my refuge. Ay, yung unang bagay, pananalangin natin, una, naka-address sa Panginoon Diyos. Pangalawa, mananalangin tayo with intensity. At pangatlo, mananalangin tayo through the church. Tandaan po natin, sa pamamagitan po ng iglesia, ito na po yung binabanggit ko kanina. At uulitin ko po sa inyo ngayon. Ang nais ng Panginoon Diyos ay yung panalangin na magkakasama. Ito po yun. Isa po ito Isa. Bukod po doon sa single prayer o personal prayer, meron po tayong tinatawag na group prayer. Okay? Isa sa mga panalangin, sabi doon, na ang Diyos ay nalulugod ay yung panalangin ng mga magkakasamang panalangin. Meron pong panalangin. Sabi dito, there is power in the prayer of a single individual. Great things. Doong ang isang tao ay nananalangin palagi sa Panginoon, great things ang nangyayari. Di po ba sabi nga, and I will show you great mighty things which thou knowest not. Gagawa ang Panginoon ng mga mirakulo sa buhay natin kung tayo ay tumatawag sa Panginoon. Sabi ng Jeremiah, di po ba, call unto me and I will answer you and I will show you great and mighty things. Ito po sa panalangin ng mga individual, matindi na matindi na. How much more kung ano po ang ginagawa doon sa prayer group. Kapag ka po prayer group, katulad nung nangyari kay Pedro, binasa po natin kanina, prayer group po yun. Sama-samang nananalangin with intensity, non-stop. Tingnan ninyo, nakalaya na si Pedro, hindi pa alam nung nasa prayer gathering na sinagot na ng Diyos ang kanilang mga panalangin. Dito po, mataas po ang expectation po natin kung bakit, sabi ko nga po sa inyo, kung bakit tayong lahat ay inaanyayahan na dumalo po sa ating mga gawaing panalanginan. Lalo na po yung Saturday namin, sa iba't ibang dako, may kanya-kanya pong schedule po tayo. Yung group prayer na tinatawag o prayer meeting na tinatawag. Hindi po natin dapat ito binabaliwala. Hindi po natin dapat ito ina-underestimate. Ito yung masakit na katotohanan. Prayer meeting, hindi po dinadaluhan ng karamihan, mga kapatid. May mga pangangailangan po lahat ng tao. Pero ang masakit na realidad ng buhay po natin, ito po is one of the most ignored gathering ng mga Kristiyano, mga kapatid. Nakakalungkot po, mga kapatid. Gusto natin ng himala. Sabi nga dito, yung prayer na personal, great things na. Pero yung prayer group, greater power ang ating nakukuha. Gusto nating magkaroon ng matinding mga pagbabago sa buhay natin. Makisama po kayo sa mga pananalangin. Hindi po, iba po yung panalangin sa bahay. Iba po yung panalangin personal. Halimbawa, nasa bahay ka, gumising ka, katulad ngayon, gumising ka, nananalangin ka ng personal, salamat sa Panginoon. Great things po ang pwedeng mangyari. Pero doon po sa prayer gathering, prayer group, matindi po ang ginagawa ng Panginoong Diyos, mga kapatid ko. Huwag po tayong gumawa ng sariling doktrina. Hindi po natin kailangan gumawa ng mga doktrina para salungatin ang katotohanan sa salita po ng Panginoong Diyos. Tayo pong lahat ay tinawag ng Panginoon para sumunod sa salita. Kompleto na po ang Bible. Hindi na po natin kinakailangan doktrina ni ganito, doktrina ni ganito, aral nito, aral nito. Isa lamang ang ating dapat sundan, ang aral ni Kristo. Huwag na po natin baguhin ang Bible. Kaya nga yung prayer group, malaking aspeto, malaki ang epekto at magiging garantisado, sigurado kapag tayo ay nasa prayer group. Ito masakit. Yung mga may matitinding pangangailangan, ito yung trabaho ng mga tamad.
Ito yung trabaho ng mga tamad, ah. Oy, mga tamad, gising, gising. Yung mga trabaho ng tamad, ayain mo sa prayer meeting yan, maniwala ka. Ay, nako. Hindi yan dadalo, maniwala kayo sa akin. Bihirang-bihira kang makakita ng mga taong totoong magtsatsaga, magtitiis sa pagdalo sa mga prayer meeting. Kung sino pa yung may matitinding pangangailangan, sila pa yung tamad sa pagdalo. Oh no! Kung sino pa yung mga may sakit karamdaman na dapat na lumapit sa Panginoon, yun pa yung mga tamad dumalo. Oh no! Kung sino pa yung baon sa utang, ha? Sila pa yung tamad magsidalo. Oh no! Kung sino pa yung ika nga ay may mga matitinding karamdaman, ha, na kinakailangan ng dagli ang himala ng Panginoon Diyos, sila pa yung mga tamad ng magsidalo. Oh no! Mga kapatid ko sa Panginoon, ito yung masakit na realidad. Tapos iaasa. Pwede po ba ipag-pray ninyo ako? Tandaan po ninyo, mga kapatid sa Panginoon, bawat isa, bawat individual na tinawag ng Panginoon ay binigyan niya ng kapangyarihan. Sabi ng aklat ng Marcos, and this sign shall follow to those who believe. In my name, sabi ng Panginoon Jesucristo, they shall cast out demons. At kapag sila'y natuka ng sila'y hindi mamamatay. Pero wag po kayong magpapatuka katulad ng mga nababalita po yung mga kamangmangan na inahamon ng kapangyarihan ng Panginoon Diyos. Meron nagkwento sa akin, may mangangaral at pinangaral, may naglagay ng ahas sa balikat. At napapaligiran ng ahas, nung matuka ng ahas, patay. Sabi niya, hindi tayo maano dito. Nung tinukan ng ahas, nagpanik yung mga tao. Pero maya-maya, nung nangisay na, huwag nating hamunin at gagamitin ang salita ng Diyos sa maling kaparaanan o sa pagyayabang, na magpapakita po tayo ng kapangyarihan na hindi naman po naaangkop sa pangangailangan. Ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos ay ayon sa pangangailangan. Kaya po tayo kapag mananalangin, this sign shall follow. Kapag yung mga believer, this sign shall follow. Tayo pong lahat ay binigyan ng Panginoon Diyos ng signs and wonders and miracle through the power of the Holy Spirit sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya nga siya yung namamagitan. Siya yung tutulong sa atin. Hindi ka marunong manalangin, ask the Holy Spirit in the name of Jesus. Hindi ka marunong tumayo, ask the Holy Spirit in the name of Jesus. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, huwag kayong mag-alala kapag kayo tumatayo na ang Banal na Espiritu ang siyang tutulong at gagabay at papatnubay sa lahat ng ating gagawin kung gusto nating magtagumpay. Ito po yung malaking problema po natin. Mga kapatid, every believer, mayroon pong ganitong klaseng katangian through the Holy Spirit. Kaya yung minsan sabi ni pag-pray nyo nga po kami, walang masama, walang masama. Pero ang problema, itong mga may matitinding pangangailangan, ang sila pang numero unong tamad pumunta sa simbahan. Itong mga may matitinding mga sakit karamdaman, ang sila pang nangungunang tamad na pumunta sa simbahan upang manalangin, sumali sa mga group prayer, marami dyan, maraming tamad dyan, hindi dumadalo sa mga prayer meeting pero matitindi ang pangangailangan. Ang gusto nila yata ay mag-magic, ang maging clown, magikero ang Diyos. Hindi nga po magikero ang Diyos, mga kapatid. Kaya pag tayo po ay lalapit sa Panginoon, lumapit tayo, makisama kayo, sumama kayo sa mga prayer group na ginagawa sa loob ng iglesia, mga kapatid. Meron ng kapangyarihan yung individual prayer. Sabi nga, ulitin ko, great things. Pero doon sa group prayer o prayer gathering or prayer meeting, para mas maintindihan natin, greater power in the united prayer, mga kapatid. Ibang klase. Ayain mo sa prayer meeting. Nako, maniwala po kayo. Ang dami-daming dahilan. Ayain mo sa prayer meeting, maniwala ka, mas gugustuhin pa nilang magkape sa loob ng bahay. Ay pag hindi po natin binago po yung ganyang attitude, doon po sa mga nakakapanood, sa manda ko kayo na naroon, maghanap po kayo ng mga prayer gathering. Hindi lang po Sunday service, hindi lang po yung araw na linggo, Sunday service, Sunday Christian kung tawagin. Mga kapatid, araw-araw, meron po tayong mga gawain sa Panginoon, sa iba't ibang dako ng buong mundo. Yung iba't tinatamad na pero gusto ng malaking milagro, gusto ng malaking pagbabago, gusto ng malaking kagalingan, gustong masolve ang problema. Tatawag tayo sa Panginoon. So, humanap tayo ng prayer group. Kung saan man kayo naroroon, humanap kayo ng prayer group. Samahan ninyo. Magsidalo kayong lahat dyan sa mga prayer meeting na pinadalo ng inyong mga iglesia. Hindi yung iasa nyo. Pipindot doon sa cellphone. Pag nakakita ng magagaling na mga ngaral, sasabihin doon, prayer request mo, please pray for me. Ay, naku, hindi na. Kantahin na lang tayo, pray for me, Argentina, ang aabutin ninyong lahat dyan.
Walang masama ha, pero sinasabi ko walang masama. Ang problema lang kasi, yung attitude po natin, gusto natin ng himala sa Panginoon. Ayaw mo naman dumalo, tamad ka naman dumalo sa prayer meeting. Walang sasagot sa iyo. Tapos personal, so okay, sige, pag-usapan natin. Yung personal na lang. Personal na nga lang, mali pa pamamaraan eh. Kailangan natin po ng sama-sama. 2 or 3, sabi doon, kapag tayo mananalangin, sama-sama. Naandun ang Panginoon, nasa kalagitnaan natin ng Panginoon. Basta nasa prayer gathering tayo. Well, sasabihin naman, ang Diyos po ay nasa lahat ng dako. Tama po kayo dyan. Tama po kayo. Pero meron nga po tayong mga proseso. Merong mga alituntunin. Pag binasa natin Deuteronomy 28 verse 1, kung susundin ninyong mabuti ang aking mga alituntunin at gagawin ninyo ito, yung salita sa English, hear and obey. May mga guidelines. Mga kapatid, pag mag-abroad ka nga, may guidelines eh. Ano kailangan mo para makapunta sa ibang bansa? Passport. Ngayon, may passport. Paano ba kumuha ng passport? O di ho ba, merong proseso. Maraming requirements bago ka magkaroon ng passport. Ganon din sa Panginoon. Maraming requirements bago tayo sagutin ng Panginoon. Depende yan sa takbo ng puso natin. Kung ang puso natin ay mali ang pag-angad, nako, ay wala po tayong matatamong kasagutan, mga kapatid ko. Ginagawang magikero ang Panginoon. Hindi yung mangyayari yun, mga kapatid. Tandaan po natin, ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay naghihintay. Kaya sabi ng Jeremiah, hanapin natin ang Diyos. Hindi natin nahanapin ang Bombay para masolve ang problema natin sa pangangailangan, mga kapatid. Huwag po kayong magagalit. Ito po'y realidad. Pag may pangangailangan po tayo, lalo na kung matitindi, mas lalo tayong magpursige, mas lalo tayong lumapit sa Panginoon, mas lalo tayong tumawag sa Panginoon. Hindi, pag may problema, nagmumukmuk sa bahay. Sinong sasagot sa iyo dyan? Sinong sasagot sa iyong mga panalangin? Wala. Ang Diyos po lamang ang sasagot sa ating mga panalangin. Humanap tayo, bukod sa personal prayer, katulad ba, nanalangin na naman ako eh. O, nasaan ang sagot? Sige nga, sige. Nasaan ang mga sagot ng mga panalangin natin ng mga pilosopong mga Kristiyano dyan? Bakit ang tagal-tagal na wala pa rin sagot ang Diyos sa iyong buhay, ha? Oh no! Dapat alam natin ito, mga kapatid. Tulungan po natin ang bawat isa. Magpanalanginan po tayo ang bawat isa. Panghuli, ang sabi doon, kung tayo ay manalangin tayo sa Panginoon Diyos sapagkat inahanap ng Diyos, the kind of prayer God answers is a definite prayer, is mga specific na prayer. Sinasagot ng Panginoon yan. Yung inahanap ng Lord, yung sinasagot ng Lord. Kapag tayo ilalapit sa Panginoon, ano sabi niya dito? Basahin natin sa Aklat ng Santiago. Verse 15, ang panalangin ng mga may pananampalataya ay magliligtas sa may sakit. O, lahat ng may sakit, makinig kayo. Hallelujah, hallelujah! O, lahat ng may sakit, makinig kayo. Kasama tayo dyan. Hallelujah! O, lahat ng ulit. Dito, ito yung masaya sa ating programa eh. Ulit. Real talk tayo eh, okay. O, lahat ng may sakit, makinig po kayo, mga kapatid ko. Ang panalangin ng may pananampalataya, glory to God, ay magliligtas sa may sakit at ibabangon siya ng Panginoon. At kung siya ay nagkasala, siya ay patatawarin. Importante po lagi yung faith. Ano po? Faith can move mountains. Yung faith ay number 1. Kaya nga maging si Abraham binasagang the father of faith. Lahat ng pananalangin, lahat ng daing po natin, kung lalapit tayo sa Panginoon, believe and you will receive. Hallelujah. Ito yung gusto ng Panginoon Diyos. Kapag tayo tatawag sa Kanya, siguraduhin mo na ikaw ay naniniwala, siguraduhin mo ikaw ay may pananampalataya. Kung gusto mo nang magkaroon ng himala sa buhay, kung tayo ay mananalangin, magtiwala kang sumasagot ang Diyos. Magtiwala ka na ang Diyos ay makapangyarihan. Ibang klase, di mo ba? Huwag po tayong lalapit sa Diyos, tatawag sa Diyos, tapos punong-puno ka ng pagdududa. Parang mga tao, hindi nga, totoo kaya? Hindi po mangyayari yung mga kapatid. Hindi nga, imposible yan. Yung iba nga hindi nga nagsasalita, pero yung utak naman, utak talangka.
Ano ibig sabihin ng utak talangka o crab mentality? Poor mentality. Yung mga tao may pananalig kapag nanalangin ka sa Panginoon, I believe and I receive. At kapag ka ikaw ay nanalangin, magtiwala ka at sabihin mo na sa Panginoon, pagganahin mo yung Hebrew chapter 11 verse 1. Hindi mo pa nare-receive, wala pa sa kamay mo, unahan mo na, magpasalamat ka na. At pagkatapos sabayan mo po ng masiglang indak sa Panginoon. Yung bagang kapag nananalangin ka, inaasahan mo, wala pa sa kamay mo, wala pa sa iyong kamay, ginagawa mo na, natutuwa ka na, umaasa ka na ang Diyos ay sumasagot mula sa kalangitan. Doon pa lang ipakita po natin sa Panginoon Diyos, ipakita natin sa kaaway na tayong lahat, mga kapatid ko sa Panginoon, ay talagang pinagpala ng Diyos. Talagang ang Diyos ay sumasagot. Basta tayo ay tama ang motibo. Tama ang motibo, mga kapatid sa Panginoon. Glory to God! Glory to God! Hallelujah! O, tingnan natin diretso natin. Verse 16, kaya't ipahayag ninyo sa isa't isa ang inyong mga kasalanan at ipanalangin ninyo ang isa't isa upang kayo ay gumaling. Ang panalangin ng taong matuwid ay makapangyarihan at mabisa. Sa English, the prayer of a righteous man availeth much. Ito ang mas epektibong panalangin. Ang panalangin ng taong matuwid. Kaya yung mga ibang nananalangin, i-check po natin sa harapan ng Diyos if we are righteous in the eyes of God. Hallelujah! Kapag lalapit po tayo sa Panginoon, kaya nga po kanina may binanggit po tayo sa pamamagitan ng dugo ni Kristo. Ano mga kapatid, yung pinag-aralan po natin, yung iba hindi po naniniwala dito. Bahala po sila. Basta ako sinasabi ko, yung salita ng Panginoon Diyos, susundan po natin. Hindi na po natin kinakailangan mag-aral pa ng mga doktrina namin ganito, doktrina namin ganito. Wala po akong pakialam dyan. Ang pinakikialaman ko po, yung salita ng Diyos na buhay. Yung salita ng Diyos na siyang nagbibigay ng totoong tanglaw, totoong gabay, totoong tagumpay sa salita ng Diyos. Salita po ng Diyos ay makapangyarihan. Salita ng Diyos ay ating gabay. Salita ng Diyos ay ating tanglaw. At lalo tigit kung tayo nananalangin ng maayos, mga kapatid ko sa Panginoon, siguradong sumasagot ang Diyos mula sa kalangitan. Hallelujah! At ibigay ang lahat ng papurit karangalan sa nag-iisang Diyos sa ating buhay. Hallelujah! Okay, panawagan ito. Doon sa mga tamad dumalo ng prayer meeting, maniwala po kayo, nga ang inyong aabutin. Oh no! Gustong-gusto ng sagot, kapakatamad namang dumalo. Gustong-gustong may himala, hindi nga, tamad na tamad ka ngang magsimpa, himala pa. Gustong-gusto mong gumaling sa karamdaman mo, tamad ka nga, sino sasagot sa'yo? Ay, nako. Tapos sasabihin, tapos pagka hindi nakakayanin, pupunta sa pastor. Wala namang masamang lumapit sa pastor. Wala po ako sinasabing masama. Ang sinasabi ko, mas matindi kung tayo'y sama-samang tumatawag sa Diyos. Mas maraming himala kung sama-sama tayo dito nagkakaroon yung mga posible, yung mga imposible ay pwedeng maging posible. Kita nyo yung nangyari mga disipulo ni Pedro sa aklat ng Gawaan na binasa po natin, the old chapter of chapter 12. Pag binasa po natin dito, nakita natin sa bandang uli, hindi pa tapos manalangin yung mga nasa bahay, ay nakalaya na si Pedro mula sa bilangguan dahil wala silang tigil sa pananalangin, dahil matindi ang pangangailangan, dahil alam nilang kamatayan na ang kasunod ni Pedro. Pupugutan na ni Herod ng ulo si Pedro. Kaya ang ginawa ng iglesia, nanalangin ng sama-sama, ang mga taong matuwid kapag nagsama-sama, matindi, greater things ang pwedeng mangyari sa ating mga buhay. Hindi yung pagka may problema ka, pakipray nga po ako, pastor. Pag malala ang mga, ito napapansin ko lang, hindi po tayo nagmamagaling po dito. Harapin natin yung realidad.
Huwag nating ipaasa sa ibang tao yung bigat ng ating nararamdaman o nararanasan. Ikaw mismo na may katawan, humalo ka, dumalo ka, pumunta ka sa mga prayer gathering, matindi ang gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi yung kung saan sa ka pupunta prayer meeting, nasa kapitbahay, sasagutin ka ng kapitbahay mo sa tindi ng problema mo. Sasagutin ka ba ng outing, imbis na manalangin ka, ang bigat-bigat ng problema mo kung saan ka nagpupunta. Tapos gusto mo ng sagot, hindi sumasagot ang Diyos sa mga taong tamad. Ay sabi nga ng Bible, huwag pakainin ang mga tamad. Ang haba-haba nga ng tulog mo, gumigising ka nga, anong oras na? Alas 10 na, alas 12, nasa higaan ka pa. Paano maghihimala ang Diyos? Di ka nga dumadalo. Paano maghihimala ang Diyos? Hindi pwedeng maghimala ang Diyos. Hindi konsentidor ang Diyos sa mga tamad. Hindi konsentidor ang Diyos sa hindi mga marunong manalangin at dumadalo sa mga prayer gathering. Bakit ko po binibigyan ng diin ang prayer gathering bukod sa mga personal prayer? Sa bahay, ang Diyos lang ang nakakaalam kung ano ipinapanalangin mo. Sasabihin nyo naman, God knows my heart, God knows my heart. Nakaw, dami nang nagsabi niyan sa akin, nosebleed ang dumating. Hallelujah. Mga kapatid sa Panginoon. Ganito po ang gawin po natin. Tayo po ay maging masiglang naglilingkod sa Panginoon. Tinuturo po sa atin ito ng Diyos. Tinuturo po natin, maniwala po kayo. Kaya nga, there is power in prayer. Tama po yung personal. Wala po ako sinabing masama. Pero, may mas matindi pang nagaganap sa prayer gathering, mga kapatid. Bumababa ng todo-todo ang presensya ng Panginoon Diyos at siguradong natataranta ang mga anghel ng Panginoon sa paghahanda ng mga sagot sa ating mga panalangin na araw-araw nating idinadaing sa Diyos na makapangyarihan. Hallelujah! Ay, yung mga tamad, iba po yan. Daing lang ng daing. Daing ng daing. Kaya ang labas tuyo ang ulam kinabukasan. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon Diyos. Ibang sigla po ito, umaapoy na salita ng Panginoon. Ang Banal na Espiritu Santo ay humihipo po sa buhay po ng bawat isa sa atin, mga kapatid ko. Hallelujah. Glory to God. Sabi po dito, okay? Sabi po dito, sa kabuuan, ang prayer na sinasagot ng Panginoon ay yung prayer una, naka-address sa Ama, and through the blood of Jesus, siyempre, at siyempre, in the direction and the power of God, the Holy Spirit. Address to the Father, sealed by the blood of Jesus, through Jesus Christ, our Lord, and through the guidance of the power of the Holy Spirit sa buhay natin, mga kapatid. Hallelujah! I have some things to say, so take it on the way and listen to me. Ibang klase po ang Panginoon sa buhay po natin, mga kapatid. Nako, maniwala po kayo. Please me with intent, it is not. Yes! Please me. Kailangan, pag nanalangin ka, have faith, believe that you will receive. Amen po ba? Amen. Ibang klase po yung Diyos na pinaglilingkuran po natin. Kaya sa pagnanalangin, lagi leave it to God, trust to God. At matuto po tayo makisama po sa mga prayer gathering po, mga kapatid ko. Hallelujah. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon sa umaging ito. Napakabuti po ng Diyos. Glory to Jesus. Ay, nako. Tayo po'y magpasalamat sa Panginoon at tayo po'y sama-samang manalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan po sa lahat, nagpapasalamat po kami ngayong umaga. Hallelujah, araw ng Biyernes, sa babaunin po namin, Panginoon, sa aming mga trabaho, sa aming araw-araw na buhay. Lalo mo po pa kami palalimin sa pakipagrelasyon po sa iyo, Panginoon. Lalo mo pong palalimin ang aming pagkaunawa sa iyong mga salita. Hallelujah, glory to God. Glory to Jesus, glory to Jesus. Hallelujah.
Oh, glory to God, glory to God. Salamat po ng maraming Panginoon. Napakabuti mo, hindi matatawaran ang iyong kadakilaan. Lord, kami patuloy na dumadalangin. Sama-sama naming ipinapanalangin ang aming bansa, Panginoon, sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, ang iyong paglingap, Panginoon, mula sa aming mahal na Pangulo, Panginoon, sa aming mga opisyal ng gobyerno, sa aming mga mayor, mga gobernador, congressman, senator, Justice Department, Panginoon. Napakagulo ng mundo, Panginoon. Nakatakda ang dapat mangyari, Panginoon. Hallelujah. Dumadalangin kami ng iyong gabay sa mga Kristiyano, mga tao na makakilala ang maraming Panginoon upang madala sa iyong kaharian, sa iyong pagbabalik. Hallelujah. Salamat po, Panginoon Diyos. Salamat po, Panginoon Diyos. Hallelujah. Maging ang nalalapit namin barangay eleksyon, Panginoon. Ilang araw mula ngayon, O Diyos, ay idaraos ang mga eleksyon sa buong bansa. Sa aming mga barangay, Panginoon, Ikaw po, O Diyos, ang magtalaga ng mga tamang taong mamumuno po, Panginoon, upang makahango kami sa mga kadustaan at sa mga korupsyon ng aming bansa. Tulungan po ninyo kami, Panginoon Diyos, na maiayos ang bansang ito sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo at sa kapangyarihan ng pangalan ng aming Panginoong Hesus. Ama, tunay nga po, O Diyos, na wala kami magagawa kung wala kami. Kung wala kayo sa aming mga buhay, Panginoon. Hallelujah, O God. Ano man ang pangangailangan ng bawat isa, Panginoon, ay matutong dumalangin at tumawag po sa inyo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus, sa pangalan po ni Jesus. Hallelujah. Oh, glory, glory to God. Pinagpala mo, Panginoon, ang araw na ito at dapat kami sama-sama magpasalamat. Sama-sama kami tumawag sa iyo, Panginoon. Hallelujah. In the name of Jesus. Glory to God, glory to God. Ipinagkakatiwala ko, Panginoon, ang buhay ng bawat isa, ang buhay ng bawat mga anak mo na tumatawag at nagtitiwala sa iyo. Sa mga taong may karamdaman, magniwala po kayo, tumawag kayo sa Panginoon. Hallelujah. At kung kayo ay malakas-lakas na, halina po kayo. Sama-sama po tayong manalangin sa gawain ng Panginoon. Ama, sa pangalan ni Jesus, ipinaubaya ko po ang lahat ng pangangailangan ng iyong mga anak. Ano man ang kanilang pangangailangan, kayo lamang nakababatid, Panginoon. Gaano man ito kalaki, gaano man ito kaliit, O Diyos, ikaw ay Diyos na sumasagot. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, sa iyong papurit karangalan, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay sa puso mo magpakailanman. Tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salitang buhay. Okay, maraming salamat po sa inyo pong lahat dyan at patnubayan kayo ng Panginoon Diyos. Sa lahat po ng mga nakapanood at nakarinig, mong gawin na ba? umakbang po tayo at magsimulang lumapit sa Panginoon sa mga prayer gathering natin. Hello kay Brother Valdez Mirano ng Palayan City, Nueva Ecija. Kay Ate Lea Ramos, magandang umaga po. Salamat po sa inyong lahat dyan. Kila Doktora Susan Corpus, ang ating kagawad ng bayan. Kay Ate Sister Malen, magandang Elizabeth Malen, magandang umaga po. Salamat po kay Sister Martes Kasuga ng Naik, Cavite. Salamat po. Sa iyo. Dahil sa tinig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Good morning, Daniel Ubaldo. Magandang umaga po kay Nanay Dorina Escobar. Magandang umaga. Tinig sa itaas. Ayan, salamat po sa inyo pong lahat dyan na sumusubaybay po araw-araw dito sa ating programang Tinig na mula sa Tinig sa Itaas. Kay Ate Carol Herrera ng Muñoz, Nueva Ecija. Hallelujah sa ating po mga kaibigan po dyan kay Sister Eplida Hinton ng United Kingdom. Thank you po so much. Pagpalain tayo ng Diyos. ng araw. Gabayan ng Diyos ang ating mga buhay sa araw na ito. Weekend day, Friday. Thanks God, it's Friday. Simulang pasalamatan siya. Mayroon bang suliranin? Dapat lang alalahanin na mayroong nagmamahal at Amen. gumagabay sa atin. Binabati po natin si Sister Shirley Morcilla na wala yung pangalan ko from Australia at yung pong nakalimutan ko yung pangalan si McDonald yan, nasa Amerika. Mga nanonood po ng gawain ng Panginoon Diyos, hanapin ko po yung pangalan. Mong gawing gabay. Kay Sister Julie Montes ng Paramanga, maraming salamat. Kay Sister Bernadette Ramos, maraming pong salamat dyan. Dahil siya'y Glory to God, glory to God. la 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 la.
God bless po. Salamat po sa inyong lahat yan, sa inyong pong pagsubaybay. Sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo, tayo po magsisipaganda ngayon ng ating trabaho, ating gawain, mga anak natin papasok sa eskwelahan, ang mga may trabaho, patnubayan kayo ng Diyos, ingatan kayo ng Diyos, balutan kayo ng banal na dugo ng ating Panginoon Jesucristo, at naway lahat tayo sa pangalan ni Jesus ay magtagumpay. Tayo ay kanyang mahal dahil siya ay tapat Hallelujah, hallelujah. at banal. Tingig sa itaas, pagtawag niya ang pakinggan. Salita ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Tingig sa itaas. Maraming sorpresa. Nakahapon kausap ko po yung isa. May babalita po tayo. Nag-uulat at nanggugulat dito sa Tinig sa Itaas. Nakakatuwa yung ating kapatid na isa pong sinagot. Si Brother Sam. 3 years na po nilang hinihintay yung sagot. Yung kanilang PR o tawag doon yung parang pag-apply sa residency sa Canada. Aalis na po siya ngayong pong taong na ito o after ng New Year ay pupunta na po sa Canada ang kanilang buong pamilya. Praise God, congratulations. Maraming sinasagot ang Diyos sa mga panalangin ng mga taong tama ang motibo. Number 1 na sikreto po dito, pag tama ang motibo, ang bilis po ng sagot ng Panginoon. Maniwala po kayo sa pangalan ng ating Panginoong Diyos na makapangyarihan. Tinig sa Itaas ay inyong napapakinggan mula Lunes hanggang Biyernes dito sa ating himpilang FB Live, at tayo po ay nasa YouTube na rin mga kapatid. Paki-like na nyo na lamang po. Hallelujah. Salita ang buhay sa puso mo, mapagkailanman. Nasa YouTube channel na po tayo mga kapatid. Pakibalita po sa inyo po mga kamag-anak, kaibigan, kaklase ha. O yung mga katismisan ninyo, kamaritesan dyan, ibalita po. Ito po ang imarites po natin, ang salita ng Panginoon sa ating pong mga kakilala, katrabaho, kaopisina, ha? Katambayan. Ayan, ang salita ng Diyos ay dapat po natin ibahagi sa lahat ng dako. Yung mga pinanginaan ng loob, ito po yung tama pong natin pananalangin. Lalapit po tayo ng tamang motibo, lalapit po tayo ng may pagpapakumbaba, lalapit tayo sa Diyos na mayroong pagsisisi, lalapit tayo sa Panginoon Diyos na punong-puno ng pag-asa. Kapag tayo dumadalangin, maniwala ka, nangyari na, libit to God, mangyayari, magaganap. Wala namang no sa Panginoon, kaya lang hindi dumarating. Minsan, alam ng Diyos kung anong motibo ng ating puso. Kaya itatama po natin ang motibo ng ating mga puso kung gusto natin ng matitinding himala, mga kapatid. At saka sipag-sipagan po ninyo ang mga pagdalo po sa mga prayer gathering. Hindi lamang pag Sunday saka kayo naroroon. Ako, maniwala po kayo. Huwag niyo pong gawing mga albularyo ang mga pastor. Ba't ko po nasasabi? Kasi pag may sakit sa alang maalala, umattend po kayo ng prayer meeting, umattend po kayo ng prayer gathering, nakaniwala po kayo, mahihirapang dumapo ang mga problema sa buhay nyo kung masipag kayong dumalo. Buhay ay sisigla, simulang pasalamatan siya. Ang mga problemang yan, mahirapang dumapo sa buhay natin pag tayo ay masisipag magsidalo po sa ating mga gawain sa Panginoon. Na mayroong nagmamahal at gumagabay sa atin. Tinig sa itaas, pagtawag. Hallelujah! Glory to God! Magandang umaga po muli sa inyo. It's Friday! Magkita-kita po ulit tayo sa Lunes, mga kapatid, sa pareho ding oras natin. Ang tanging mong gawing gabay, tinig na mula sa Diyos, dahil siya'y tunay. La 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 la. Paalam na po mga kapatid sa Panginoon. God bless po, God bless. Ang kanyang kabutihan sa hirap na nararating.